Bakit po yung obedience ay hindi negotiable? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna na happy birthday si Ma'am Sheila May Mendoza. Naigalak po ako sa inyong kaarawan. Ngayon po ang pag-aaralan po natin ay patungkol po kay Prophet Daniel. So binigay ko na po yung introduction natin kahapon. Pwede niyo pong i-screenshot ito pong infographic image po natin. Pwede niyo pong reviewin, aralin ng malalim at least meron po tayong overview. Ano po ba yung kabuuan ng Prophet Daniel. Now, dito po sa Prophet Daniel, Daniel chapter 3. Ito po yung devotion natin, no? Sa Daniel chapter 3 po, makikita niyo po rito na si Haring Nebuchadnezzar ay nagpatayo po ng estatwang ginto. So, malaking statwa po yan at pinag-utos niya na lahat ng mga tao ay sasamba, yuyukod dito sa estatwang ito. Na para lang po sa kalamanan lahat, no, si Nebuchadnezzar po ay ginagamit ng Diyos para lupigin ang mga bansa na gustong hatulan at husgahan o parusahan ng Panginoon na si Yahweh. Kaya po ang Diyos din ang nagbibigay ng katagumpayan kay Haring Nebuchadnezzar. Ang Diyos din ang nagbigay sa kanya ng power, ng kingdom, at wealth, kayamanan. Pero hindi po ibig sabihin na si Nebuchadnezzar ay pwedeng maging megalomaniac. Kasi po megalomaniac talaga siya eh. Talagang ano siya, tingin niya sa sarili niya ay ah, mataas na para bang Diyos. Kaya nga po gumagawa siya na po ng gintong statwa upang sambahin siya ng mga tao. Now, dahil po sa pagiging mapagmataas ni Nebuchadnezzar, makita niyo po sa mga susunod na pag-aaral natin na hinumble siya, binagsak siya ng Panginoon, no? Na talagang ginawa siyang parang baliw na pati yung katinoan niya nawala at mas mababa pa siya sa hayop. Gano'n siya binagsak ng Panginoon. At dito po sa aklat ni Daniel, makikita natin na ang Diyos ay sovereign, makapangyarihan sa lahat, na kahit pa yung pinakamakapangyarihang tao during the time na si Nebuchadnezzar ay kaya ng Diyos na ibagsak anytime. Kaya niyang iangat, kaya niya ring ibagsak anytime. So, sa Daniel chapter 3 po, meron pong mga taga Jerusalem, galing sa Jerusalem na kumikilala kay Yahweh, sila Shadrach, Meshach, and Abednego. Sila po yung tumanggi na sumamba dito sa Diyos-Diyosan na pinagawa ni Nebuchadnezzar. Now, si Nebuchadnezzar, being megalomaniac, syempre bad trip siya, inis na inis siya, tinamaan yung pride niya. Kaya po, nagpagawa po siya ng pugon na dun itatapon yung mga hindi susunod at sasamba sa kanya. Sabi po rin sa Daniel chapter 3 verse 16 through 18, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king. Kasi kinumpronta sila, o bakit kayo, galing kayo sa Juda, inalagaan ko kayo, dinamitan ko kayo, binigyan ko kayo ng posisyon dito sa Babylonia, bakit ayaw niyo sumamba sa akin? Sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. Hindi na namin pagtatanggol yung sarili namin, no? Wala na kaming depensa, wala na kaming sasabihin pa. Ito lang yung gusto naming mangyari or gusto naming ipalam sa inyo. If this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of your hand, O King. Sabi ni Nebuchadnezzar, tatapon kayo sa pugon. Let it be, sabi ng ah, mga tapat sa Diyos na mga kabataan. Pero sabi nila, but if not, kung hindi man kami liligtas ng Panginoon, be it known to you, O King, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Sa Tagalog po, sinabi nila Shadrach, Meshach, and Abednego, mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin nyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kahit hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo.
Now, ito po yung katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, obedience is non-negotiable. Ito po yung isa talaga na matututunan natin dito, no, kila Shadrach, Meshach, and Abednego. Yung pagsunod nila kay Yahweh, yung katapatan nila kay Yahweh, ito po ay non-negotiable. Ano po ibig sabihin nito? Hindi na negotiate. Basta di ka masasamba dyan sa Diyos-Diyosan kahit anong mangyari. Walang negotiation. Non-negotiable. Ibig sabihin, susunod kami kay Lord, kay Yahweh, period. Walang kondisyon ito. Ibig sabihin, kaya iligtas kami ng Diyos na pinaglilingkuran namin o hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosan, hindi kami luluhod sa ginto na yan, gintong estatwa na yan. So mga kapatid, ganun din po sa ating buhay pananampalataya. Yung pagsunod natin sa Panginoon, wala yung negotiation. Basta susunod tayo sa Panginoon regardless of the result. Kahit ano pang resulta niyan. Kahit pa, sa mata ng tao, hindi tayo pagpalain dyan. Kahit di tayo kumita dyan, kahit di tayo yumaman dyan, basta gagawin natin yung tama sa mata ng Diyos. Non-negotiable ang pagsunod sa Panginoon. Hindi tayo tumitingin sa resulta. Mapapahamak ba tayo dyan o hindi? Basta gagawin natin yung tama. Kahit na kalabanin natin yung malalaking tao, makapangyarihang tao, dapat wala na tayong pakialam doon. Ang yan nasa kamay na ng Diyos yan Kung kaharap natin malan Nebuchadnezzar na makapangyarihan tao, sa Diyos na yung resulta niyan. Basta tayo susunod sa Panginoon, magtatapat sa Panginoon. So obedience is non-negotiable. Pangalawa po, faith is trusting God without conditions. Yung tunay na pananampalataya, mga kapatid, ito yung pagtitiwala sa Diyos na wala tayong sineset na mga kondisyones sa buhay. Kaya mga kapatid, wag na natin gawin yun, no? Magbibigay tayo ng mga kondisyon sa Panginoon. Lord, susunod ako sa inyo kung i-bless nyo ako, kung proprotektahan nyo ako, kung bibigyan nyo ako ng magandang trabaho, kung bibigyan nyo na ako ng pera, kung pauunlarin nyo ako. Lord, susunod ako sa inyo kung laging mayroong kondisyones. Mga kapatid, hindi po yan pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya sa Panginoon ay susunod ka sa Kanya, magtitiwala ka sa Kanya, bahala na si Lord kung anong gagawin niya doon sa ating pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Walang kondisyon. Faith is trusting God without conditions. So sila po, nagtiwala sa Diyos. Sumunod at nagtiwala. Nagtiwala sila sa Diyos regardless of the consequences, regardless of the result. At ang makikita po natin dito, sabi nila, hindi kami maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan o sasamba sa estatwa, iligtas man kami ng Diyos o hindi. Ang linaw po rito sa verse 18, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Pero makikita niyo po rito, yung resulta po, sinamahan sila ng Diyos. 3 silang itinapon sa pugon. Nung tinitingnan sila ni Nebuchadnezzar, ang nakikita 4. Merong protection from God. Yung presensya ng Diyos sa pamamagitan ng isang anghel. No? I believe ito po ay katauhan ng ating Panginoong Jesucristo na nagpapakita na sinasamahan niya yung mga taong nagtitiwala sa Kanya. So, ang nakita ni Nebuchadnezzar, 3 yung tinapon, 4 yung nakikita niya. Siyempre si Nebuchadnezzar pagano yan Kaya ang tingin niya parang somewhat like parang angelic son of God or para bang mga anak ng mga Diyos. Kasi siyempre marami silang mga Diyos-Diyosan, ganun yung interpretation niya. Pero ako, interpret ko yan na pre-incarnate Jesus Christ yun. Yung si Jesus Christ before the incarnation or before the birth of the Lord Jesus Christ. Kasi si Jesus, hindi sa New Testament, hindi lang siya sa New Testament, sa Old Testament din ang ating Panginoong Jesucristo. Now, pangatlong katuruan po natin ngayon, number 3, loyalty to God is undivided. Ibig sabihin, yung loyalty natin sa Panginoon, undivided, walang kahati. Hindi pwedeng 90% sa Diyos, 10% kay Nebuchadnezzar. Either you worship God or not. Either you worship the true God or not. Or the false God or not. 100% sa Panginoon or not at all. Hindi pwedeng may division. Hindi pwedeng hati yung ating puso. Hindi pwedeng 50-50. Hindi nga pwedeng 99 sa Diyos, 1% kay Nebuchadnezzar Kasi ang Diyos ang hinihingi niya, 100%. Hindi pwedeng may 1% idolatry sa ating mga puso.
Loyalty to God is undivided. Kaya po sa application po natin, number one, do not negotiate with God when it comes to obedience. Sa usaping pagsunod mga kapatid, hindi na tayo nakikipag-negotiate. Yan po yung tanda na isa kang nagmamature na sa pananampalataya. Wala na mga kondisyones. Basta susunod ka sa Panginoon. Wala na tayong pakialam sa resulta. After all, yung result, hawak niya ng Diyos. Nasa kamay ng Diyos yan eh. Ang kailangan lang natin, sumunod sa Kanya. Iwanan na sa Panginoon, Lord. Ang responsibilidad ko lang ay sumunod. Yung resulta niyan, kayo nang bahala. Kung i-bless nyo man ako dyan o hindi, it's your discretion. Number 2, trust God regardless of what He allows to happen. Ibig sabihin po nito, pagtiwalaan natin ng Diyos, bahala na siya kung ano yung papayagan niyang maganap o mangyari. Alam niyo po yung Panginoon natin, He is so passionate to glorify Himself that He wouldn't allow you to end up not glorifying His name. Ano pa ibig sabihin nun? Yung Diyos natin, passionate siya na luwalhatiin yung pangalan niya. Ayaw niyang ipahiya yung pangalan niya. To the point na gagamitin ka niya sa kaparaanan na maluluwalhati yung pangalan niya. Kaya nga po, niligtas sila ng Panginoon kasi dun yung greatest glory ng Diyos eh. Tingnan niyo po yung ending ng chapter 3 ng Daniel. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, kinilala ni Nebuchadnezzar yung Diyos nila. Sabi niya, walang Diyos na makakapagligtas na katulad ng ginawa ng Diyos nila Shadrach, Meshach, and Abednego. Sabi niya, therefore, I make a decree. Tindi, no? Gumawa pa siya ng kautusan. Any people, nation, or language that speaks anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be torn limb from limb and their houses laid in ruins, for there's no other God who is able to rescue in this way. Ibig sabihin, irespeto nyo, igalang nyo, huwag kayong magsasabi ng kahit anong mali sa Diyos nila Shadrach, Meshach, and Abednego. So, trust God regardless of what He allows to happen. At yung Diyos natin, passionate sa glory niya, sa kanyang kaluwalhatian, hindi niya ipapahiya ang kanyang pangalan. At gagamitin kanya, at ako, tayong lahat, kung saan mas maluluwalhati ang kanyang pangalan. And point number 3, pledge your wholehearted allegiance to God without reservation. Bigay natin yung loyalty natin sa Panginoon without reservation. Lord, I will serve you. I will glorify your name. Bahala ka na sa buhay ko. Bahala ka na sa future ko. And that is trust. Pagtitiwala sa ating Diyos. Alam niyo mga kapatid, yung tao nga minsan, pinagtitiwalaan natin ng buong buo eh. How much more yung Diyos na kailanman hindi tayo ipapahiya. Na kailanman hindi niya papayagan na yung kanyang pangalan ay hindi maitaas. Kaya mga kapatid, kung naibibigay nga natin yung pagtitiwala sa tao, how much more sa Diyos na talagang worthy of our trust and allegiance. Now, para po sa ating discussion, why is obedience to God is non-negotiable? Bakit yung pagsunod sa Diyos, hindi ito nini-negotiate? Para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin the 4 beasts and the Son of Man. So pag-usapan po natin yung Daniel talaga napakaganda, no? Ang dami mong matututunan dito and lalo na pagdating sa prophecy, talagang inihayag ng Diyos yung mga detalye na mangyayari sa hinaharap sa pamamagitan ni Prophet Daniel. So pag-usapan po natin yan, the 4 beasts and the Son of Man. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for calling me to wholehearted obedience. Forgive me for the times I have tried to bargain with your will or trusted in my own understanding instead of yours. Give me a heart that obeys without hesitation and trust you regardless of the outcome. Help me to rest in your perfect wisdom, knowing that your plans are always good and faithful. Strengthen my resolve to remain completely loyal to you.
refusing every divided allegiance. May my life honor you in every decision, every trial, and every opportunity to glorify your holy name. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Ma'am Catalina na partner po natin sa devotion natin na ito. Maraming salamat po sa inyo at patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Na kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video, and please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.